Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Capricorn, redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Ayan, redirect your thoughts into something, no, na positibo. Huwag mo nang isipin, huwag mo nang balik-balikan kung ano man yung sitwasyon na maaaring kinakatakutan mo na mangyari, 'di ba, sa inyong relationship. Huwag kang mag self-prophesy. Kasi kung 'di ba alalahanin mo na kung anong iniisip natin, 'yun ang ma-attract natin sa buhay natin. 'Yun ang eventually mag-a-unfold or mangyayari sa buhay natin. Okay? Kaya as much as possible, redirect your thoughts into whatever it is that you want to attract in your relationship. Mas mag-focus kayo. Okay? Mas mag-focus kayo doon sa sitwasyon, no, na gusto ninyong ma-experience kasama mo yung inyong person rather than kung ano yung sitwasyon na ayaw mong mangyari sa inyo. Okay? So what else? We have balance. All right. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Ayan. So ito rin yung magandang gawin din ninyo, asikasuhin ninyo na dapat yung relasyon ninyo nasa balanse lang para nang sa gayon laging healthy ang relationship. 'Di ba? May give and take, may pag-uusap, may pag-iintindihan, merong trust, no, sa bawat isa at may oras sa bawat isa, yung mga ganun ba. Okay? So there needs to be a balance. So beware of codependency. Okay? Addictive behaviors are affecting your romantic life. Ayan. So, kasi nakakaano yan, minsan nakakasakal yan. No? Kung lagi na lang kayong kunyari, you're very clingy, o kaya nakadepende ka na lang sa lahat, no? Dinidepende mo na lang sa kanya, siya na lang yung lahat-lahat, parang nakasandal ka na lang sa kanya at all times, yung parang hindi ka na nagdedesisyon para sa sarili mo because you are depending on everything, no? Depending everything sa person mo. Pwedeng ganon. So, baka, 'di ba? Baka mamaya masakal na yung person mo or baka mamaya mawalan tuloy ng gana sa'yo, 'di ba? Kaya beware of codependency. Magpapakita ka pa rin ng independence, minsan may mga bagay na na sweet tignan, no, na nagdedepende ka sa kanya. Pero hindi lahat ng bagay. Hindi lahat ng bagay dapat sa kanya ka aasa. 'Di ba? Meron ding romantic, no, na gesture na meron ka ding gagawin para sa sarili mo para may mapatunayan ka din na ah, may ano ka din, may sweetness ka din, 'di ba, sa katawan mo, no? At meron ka ding gagawin para sa person mo. So what else? We have soon. Ayan. So soon, maaring meron ng ano, baka kung kunyari single pa kayo at meron na kayong kaligawan, 'di ba? So maaaring soon papasok ka na sa formalan ano na relationship. Baka soon sasagutin mo na ng oo yung nanliligaw sa iyo, pwedeng ganon. Or pwede rin na soon you are going also to move in na together in one house, under one roof, no? Ikaw at ang person mo. So, yun din na napipick up ko dito. Or very soon, siguro, baka ikakasal na kayo. Or baka very soon, um, magkakaroon na kayo ng ng marriage proposal. Pwedeng ganon. So, there is the potential for it, but it is not yet possible to say. Ayan, kasi nga, baka pinagpaplanuhan mo pa. 'Di ba? Baka pinaplantsa mo pa yung mga detalye, pinagpaplanuhan mo pa, nagta-timing ka pa, iniisip mo pa, nagdidiskarte ka pa kung paano mo ito iro-roll out na plano mo. Okay? So we have, don't get stuck on the specifics. Okay? Kasi baka mamaya, di ba, kailangan din talaga natin na may marunong ka mag-adjust, kailangan din na kailangang mag mag-isip ka din ng other alternative,
'di ba? Yung kunyari, you are very specific on something sa inyong pinaplano, 'di ba? Pero hindi lang dapat na mag-focus ka diyan sa kung ano na yung konkretong plano mo. You should have an alternative. Kailangan mo pa rin na magkaroon ka ng other alternative kasi papaano kung magbago ang sitwasyon? Papaano kung hindi yung basehan ng plano mo, papaano kung maiba, 'di ba? At hindi 'yun ang mag-unfold, 'no? So, papaano mo gagawin? Kaya dapat merong other alternative, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have the Three of Wands. Ayan. So, baka nag-aantay ka na lang talaga ng right timing dito. You know? So, siguro, meron ka na din mga somehow, may mga plano ka na, nakapag-diskarte ka na. Maybe everything is ready. You're just waiting for the right timing para na maisakatuparan mo yung plano mo rito. You know? Katulad na lamang na siguro pag i-engage. 'Di ba? This could be a surprise, 'di ba? Yung marriage proposal na 'to could be a surprise for your person. So, maaring naghihintay ka na lang, nakaplano ka na, ngayon nag-aantay ka na lang ng perfect timing para ma-execute mo yung plano mong po-propose, 'no? So, yung mga gano'n ba. And, maaari din na baka magta-travel pa kayo or baka baka gagawin mo 'to in one of your travel, ano, plan, 'di ba? So, baka magkakaroon kayo ng paglipad sa kung saan, meron kayong pupuntahan, magtu-tour, something like that, at baka doon mo 'to, gagawin 'no, kaya naghihintay ka pa ng pagkakataon na ito. So, we have the sun energy, napakaganda, napaka-vibrant, napaka-optimistic. So, feeling ko dito magkakaroon talaga kayo ng balanse sa relationship ninyo, you know? Kasi magiging successful kayo eh. No? Magiging successful ang relasyon ninyo. Magiging successful yung pagpapakasal, magiging successful yung marriage proposal, magiging successful yung pagbubuo ninyo ng pamilya. You know? Kasi maaari 'no, na talagang kayo ay nagkakausap, maaaring kayo ay matibay talaga ang sinimulan ninyong relasyon sa bawat isa and maybe you're continuing to strengthen your relationship, 'di ba? Kaya mas lalong magiging matibay at matatag ang inyong relasyon sa bawat isa. Kaya magiging masaya, magiging successful kayo. So, what else? We have the world. Ayan. So, may travel talaga ang iba sa inyo rito, no? Capricorn. Maaari talaga na magta-travel kayo. Baka yung kasalang ito or yung marriage proposal na to, magaganap talaga abroad, no? Pwedeng ganun. Or kung hindi man kayo mag-a-abroad, maaring kung kayo ay magta-travel pa rin within the country, siguro doon ninyo talaga ito gagawin. No? For some of you lang. And with the world energy, this is ending and beginning, hindi ba? So, maaari ang iba sa inyo rito, lalo-lalo na yung mga single out there. Maaari na ngayon parang mapapagod na kayo sa pagiging single, masasawa na kayo sa pagiging single. Kaya maaari ang iba sa inyo, lalo-lalo na kung kayo may mga kaligawan na din, meron na din mga interesado sa inyo romantically, so po pwedeng mas gugustuhin mo na ngayon na mag-level up ka na, magle-level up na yung stage ng relationship mo sa person na ito na hanggang ligawan pa lang kayo sa ngayon. So baka baka yun, baka papasok ka na sa official 'no, na magiging ano kayo, magkarelasyon na romantically 'no. So good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.